Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, nandito ako ngayon sa Bangkok, Thailand ulit. So ngayon, I just want to share sa inyo guys kung magkano yung nagagastos ko per day working from Thailand. So yeah. Today is Saturday, supposed to be wala akong work pero ang dami kong videos na i-edit, so parang work day ko pa rin today. Medyo umuulan kasi. So parang tinatamad din ako na mag-explore. So mag-work na lang ako. Okay. So share ko sa inyo kung ano yung mga magagastos ko today, like the hostels, yung mga food ko for today and other expenses para magkaroon kayo idea kung magkano yung pwede nyo magastos if you plan to work dito sa Bangkok. Okay? So yung first gastos ko dapat today is breakfast. Pero mostly talaga kapag weekdays, hindi ako nagbe-breakfast sa labas kasi meron naman ditong free na kape tsaka biscuit. So yun lang yung kinakain ko. Yeah, so ngayon magbe-breakfast ako. Magkakape muna ako and biscuit doon sa baba. Okay. So yun guys, so ito na, naiya ako mag-vlog doon kasi maraming tao sa kusina guys, sorry. Naiya ako mag-video, so yan. Ito, kumuha ako ng biscuit and then nagtimpla tayo ng coffee. Tara guys, mag-edit lang ako ng isang video. Tapos later isasama ko kayo sa mga gastos natin kapag mag-lunch na tayo. Okay? Tao dito. Pero usually pag weekdays, marami nag-work sa area na to. Pero I love today kasi hindi, merong isang laptop dyan. So feeling ko may nauna na sa akin. Bumibili lang siguro siya ng pagkain or something. Pero may laptop dito sa katabi ko. And yeah guys, mag-edit lang ako ng video. So first gastos for today, wala pa tayong gastos kasi yung biscuit lang from the hostel, which is this. And then yung coffee. Ayan. Tapos ready na yan, makakapag-start na ako magtrabaho niyan, okay? Hi guys, ayun, it's our lunch time already dito sa Bangkok, no? So try ko yung market na malapit lang dito sa hostel. I don't know the name, pero di ko alam kung may tinda ngayon kasi usually mas marami silang tinda during weekdays. Baliktad, no? Di ba sa atin weekend market? Dito sa malapit na market, weekdays marami kasi ang target ano nila is yung mga employees dito, yung mga nag-work sa mga ganyan, mga office siguro. But i-check natin kung may mga paninda ngayon, Saturday kasi ngayon. So ayan, meron ko. Ay, konti lang. Mas marami to kapag weekdays. Ito naman, sticky rice. Meron mga waffle dito guys na 20 baht lang. Pero, ano pa tayo ng other options. Ito, yung mga Thai food na local, very local lang. Parang sarap niya. Why? Parang tofu ka na. Tofu, pansit, egg. Ito mga giniling, mga karne. Ang dami lang kasi dito mga Thai food talaga. Parang last time nakabili na ako dito guys, mga 50 yata yun or 60 baht. Other option. Ay wala. Sayang wala guys. Kapag weekdays, sobrang dami nagtitinda dito sa sa gitna. Ngayon kasi weekend, wala. So yun lang yung option natin. Parang yun, that's the best option na. Ayun ang sarado lahat dyan. Kapag weekday, bukas yan dyan. Tapos dito sa gitna pa, may mga nagtitinda pa yan dyan. Hanggang dun sa likod pa yun, puno. Pero ngayon wala eh. I-push na natin to guys kung ano na lang yung nasa harap. Wala rin shake. Ay, mag-shake tayo. Paano may shake? Ito, parang gusto kong i-try ito. This? This? Take away. Yeah. Take away. Yes. One more? Dalawang ulam daw guys. Can? Yes?
No. Pork chicken. Maybe pork. Yeah, this. 40? Ang mura. 40 lang yun. Thank you. Nasyak ako guys. Sobrang mura. Like, dalawang ulam. Tapos dalawang karne pa. Buti sana kung gulay yung isa, di ba? Pero dalawang karne, 40 baht lang. Magkano yung 40 baht? 50 pesos? Uy, ang mura. Sobrang mura guys, no? Ano bang pangalan ng market na to? Lagi may nagtatanong kung saan ako bumibili ng pagkain kasi nagpo-post ako sa IG story na 40 baht lang yung food ko, 50 baht. Tapos sabi nila, bakit pag nagta-Thailand kami, wala kaming nahanap na ganyang kamura? Guys, bumili kasi kayo sa mga local markets. Ayan na, pakita ko sa inyo. Ganyan lang siya. Oh. Ayan, di ba? Parang palengke lang talaga siya. Local markets. Kasi kung bibili kayo sa mga malls or sa mga touristy spots, mahal talaga. Wala kayong mahanap na 40. Ito nagulat ako, nag-expect naman ako mga 60 baht to kasi syempre dalawang karne. So mga 60 baht or mga 80 pesos yata yon. Or mga 100. Magkano ba yung, na-curious tuloy ako kung magkano yung 40 baht. Wait lang ha. 40 times 1.6. 40 times 1.6. 64. Okay. So, ito, 64 pesos. Dalawang karne na beef. Di ba? Nakaka-amaze talaga yung pagkamura dito sa Thailand. Tsaka, gusto ko pa yung luto nila, guys. Favorite food ko talaga yung mga Thai food. Hindi yung mga sikat, di ba kapag nagsasabi kasi ng Thailand, ang naisip lang natin pad Thai, tom yum. Although masasarap yung mga ganong pagkain. Pero if you go to their local markets, doon mo kasi talaga matitikman yung kanilang totoong pagkain. Hindi lang yung parang pagkain para sa turista, kundi yung pagkain para sa mga locals. At kaya doon ko nasasabi na favorite ko yung Thai food kasi kahit sa mga market na ganito, ang sasarap talaga ng pagkain nila. Sayang nga hindi ko na ipakita sa inyo siya during the weekday kasi sobrang busy ko talaga sa trabaho ng weekday. Lagi ako kumakain dito pero hindi ako nagvo-vlog. Next time pag bumalik tayo dito sa hostel, lilipat na yata kasi ako ng hotel bukas eh. Pero kapag nakabalik tayo ulit dito, papakita ko sa inyo kapag weekday, sobrang saya dito, ang dami nagtitinda. But yeah, I'm happy with my purchase and then bili lang tayo ng dessert. Okay, dessert pa tayo. Ano kayang pangalan ng... Wala kasi talaga siyang pangalan, guys. Sa mga nagtatanong, marami kasi nagtatanong, saang market ka bumibili? Ganyan kasi siya, oh. Wala namang nakasulat dyan kung anong pangalan ng market, di ba, oh? Walang signage. Basta, ayan lang siya, guys. Ito yung market. Tapos doon yung hostel ko malapit. Ayan, sa kanto lang na yun. Kanto na yun yung hostel ko. Tapos ito na yung market. Ayan. So, bili pa tayo ng dessert, okay? Hanap tayo ng dessert. Wait. Or magprutas tayo, B. May prutas ba doon? Parang gusto kong maghanap ng fruits. Fruits ng dessert natin ngayon. Ito may mga pakuan sila, dragon fruit. So may medyo malamig-lamig. Wala ba dito? Malamig-lamig ba? Ay, alam ko na guys, mag 7-Eleven tayo. Merong 7-Eleven dito sa tapat. Doon na lang tayo bumili ng mga dessert. Or mag-shake tayo. Masarap kasi yung buko shake nila dito. Ayan, my favorite shake. And dito ko lagi bumibili ng shake. Tapos maganda yung tindera dito si ate. Customer. Hi. Coconut mango? No? Yes, only coconut. Okay siya. Mango, no mango? Yes, No mango? no mango. Okay. How about watermelon? Yeah, watermelon. Okay. Watermelon na lang tayo guys. Wala daw silang mangga today. Kapon cup. Thank you. Well, the other thing is, like, again, with so much AI stuff that's going on, there's a lot of open source stuff that you can share your very But So itong isa para siyang sweet and sour chicken or pork ba to? Sweet and sour pork din yata. Para siyang lasa siya yung sa Chowking na sweet and sour. Kaya sarap.
So, isa naman, para siyang lechon. Lechon kawali ba yung ganito? Sarap. Tapos imagine, 60 pesos lang, dalawang ulam. Diba? So, 60 plus 60. Parang yung lunch ko ngayon, 120 pesos only. Yeah. So, makakasurvive ka naman, diba? Affordable naman talaga ang Bangkok. Basta hindi ka kakain sa mga mall or sa mga restaurant na sikat, diba? Ayan. Agad. So, yun guys, yung mga nakilala kong Pilipino dito sa hostel. Dali, sali guys, vlog. Pakilala kayo sa view. Hello po. Huwag tawagin na, ano? Nahiya ako. First name basis lang. Hello guys. Dito tayo sa ano, para isang frame tayo. Eh, Kailan sir? Ay, teacher Lee. Hello. Hello po. Kumusta po ngayon sa Pilipinas? magtutour sila dito sa Bangkok. Sana all. Actually, nag-vlog naman ako today. Parang ang content ko ngayon, parang how much I spend in a day. So yun guys, siguro bibili na lang ako ng drinks na maiinom dito sa may 7-Eleven kasi hindi pa naman ako like sobrang gutom, parang carry ko pa. Kaya may 7-Eleven dito, dyan tayo bibili. Yan. Yan. Or magmerienda na tayo. Kaso baka kasi bumigat yung tiyan ko, hindi ako makatakbo. Ito trinay ko to, no? Curious lang ako. Para siyang mochi. Masarap naman. 39. Mochi siya, tas may mga feeling na kung ano-ano. Ito, natry ko din to, pero yung mas maganda kasi ito pag bagong luto, yung mainit. Sa mga street food, sa mga night market, may mga ganito. Parang ito yung famous nilang kakanin dito sa Thailand. Ano kaya ang imerienda natin guys? Parang masarap magmerienda ng... Uy, charing, dinner na yan. Huwag mo na yan. Ayan o. Yun yung gusto ko sa Thailand kasi dami talagang option. Kahit sa 7-Eleven lang, like, ang dami mong pagpipili ang pagkain. Kahit everyday ka mag-convenience store, paiba-iba pa rin yung makakain mo. Ay, gusto nyo magganito tayo. Sandwich. Kasi ang bigat sa tiyan talaga niyan. Sige, next time focus tayo. Ay, fruits. Papaya. Ito guys, ito pa lang, gusto ko i-share sa inyo. Ang saya nito, pag nagda-diet-dietan ako sa Thailand, ayan o, 52 nga lang. Magkano yung 52? Pero less than 100 pesos. Ayan siya, para mga Vietnamese roll, or ano, para mga roll, ayan. Masarap to. Tapos may palaman pa yan. Palaman, yung sausawan, may dip yan. Yan. Hindi ba, ang daming salad, daming fruits. Kaya ang dali maging pa-healthy dito sa Thailand eh. Kung gusto mo magpanggap na healthy ka, saya. Ay, magsaging na lang tayo. Sige, bili na ako ng isang saging and then isang drinks. Ay, ito guys, favorite ko to dito sa Thailand. Buti na lang nakita ko. Favorite ko is ito. Ito ba yun? Ayan, 15 lang, malaki na to guys ha. Tingnan mo. Meron pang mas maliit nito, mas mura. Pero okay na yan, 15. Oh, laban na yan. Guys, for merienda, ito yung lychee na vitamin. Favorite ko to flavor, yung lychee. Ang saya na itong pre-workout kasi parang gelatin lang, hindi like sobrang bigat, tapos matamis, diba? Parang nagkakaroon ka ng energy. Nandito pala ako sa Park Silom guys, ito. Upo lang ako, kakainin ko lang to, tapos mamaya punta na tayo sa park. Sarap na saging. So yun guys, kakatapos ko lang mag-jogging and I'm so hungry na. Ito na yung dinner ko guys kasi nagda-diet-dietan ako dito sa Bangkok, and then ang sarap kasi magpaka-healthy dito sa Bangkok kasi super accessible lang prutas, ang daming options sa grocery na mga healthy na pagkain, salad sa 7-Eleven. Super ang saya magpanggap-panggap na healthy dito. So ito yung binili ko sa melon and pineapple. This is 69 baht, mga 100 pesos, ganun, 110 pesos.
And then Coke Zero. Not healthy but I'm so pagod sa jogging. So ano lang to, 19 baht or mga 30 pesos. So 30 plus 110, 140 pesos for dinner. So total, magkano yung nagastos sa atin sa today? Di ba mura lang? 120 sa lunch, 140 sa dinner, so that's 260. And then yung merienda natin kanina, magkano yung merienda natin? 260, mga 40 ba yung merienda natin? O mga 300 pesos lang ako today. Di ba? Kaya that's why I love Thailand. Yung parang hindi ko ma-explain, hindi ko alam kung paano i-explain sa mga tao kung bakit ako nagpapabalik-balik sa Thailand. Kasi yung quality of life na meron ako dito without spending so much. Alam mo yun, parang feeling ko yung gastos ko dito parang nasa Pilipinas lang ako. Pero the quality of life is so much better. Alam mo, ang ganda ng quality of food. Kapag yung wait lang, na-distract ako, merong nag-smile na dumaan. Kapag kapag nandito ka tapos yung parang ang ipipeg mo ka talaga, hindi ka turista. Kapag yung ipipeg mo parang local ka talaga dito, gagawin mo yung ginagawa ng local, bibili ka sa mga grocery nila, sa mga local markets. Ang mura, guys. Tsaka ang ganda ng quality. Yung prutas talaga, alam mo yun, parang everyday ako nagprutas. At everyday hindi ako nahihirapan maghanap ng prutas. Kasi parang bawat kanto may nagtitinda ng prutas, may healthy na pagkain. That's why I so love Thailand. Kaya up to this day talaga, Thailand is my favorite Southeast Asian country. Melon, sasaw natin dito. Pineapple. Ang sarap, hindi maasim. Love it.